Mr. President. Session resumed. Thank you, Mr. President. Mr. President, I know we were waiting for the AIX BICAM, but we have some information from the chairperson. May we recognize our distinguished colleague from Palawan, the Republic of the Philippines, Senator Erwin Tulfo. For We his recognize the gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, Majority Floor Leader. Nais ko pong i-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AIX Bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon, ay hindi po muna matutuloy. Ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang probisyon at tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa provision na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Kaya ayaw po nilang pirmahan at kailangan pa daw pag-aralan. So ito na naman po tayo, matetenga po ang batas na ito. Kaya nga po, ano man po ang gawin natin, lahat po tayo dito sa Senado ay pumirma na po para ma-ratify na ito. Ayaw naman po ng ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Sana po ay magbago pa kanilang isip dahil ito naman po ay para sa interes ng mga mahihirap nating kababayan. Isang tabi po muna natin ang interes natin, ang interes ng grupo, pansariling interes. Unahin po natin ang kapakanan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yan lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Actually po, yung anti-EPAL provision, hindi ho bago yan. Dito po sa 2026 GAA, mayroon na ho tayong special provision, courtesy ni Senator Lacson. Siya po ang nag-present at nag-propose nung anti-EPAL provision in the 2026 GAA. So itong pinapropose po ninyo ay in-institutionalize lang, no, itong anti-EPAL provision. So maganda ho mapag-usapan to sa mga susunod na BICAM conference meeting para mapag-usapan mabuti. Pero hindi ho ito bago at ito ay kasama po sa mga reformang in-implement ho natin dito sa 2026 GAA. Hindi po sila natutuwa, Ginoong Pangulo, na ito po ay ma-institutionalize o maging isang ganap na batas na pagbibigay ng ayuda dapat po ay wala ang mga politiko dahil ito na rin po ang hinihingi ng mga kababayan natin. Dahil lumalabas po ito ay ginagamit ng mga politiko lalo na pag malapit na ang halalan ang pagbibigay ng ayuda ng mga politiko. Subalit, ayaw po ng ilang mga kasamahan po natin sa mababang kapulungan. Kailangan pa po yata nila, Ginoong Pangulo, na sila mismo ang mag-aabot ng ayuda bagamat hindi naman nila ito pondo. Hindi naman po nila itong personal na pera. Kaya doon po sa dalawang mambabatas po natin sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan ho ninyo sa mga darating na araw na hindi po ninyo pera, yung pamimigay na yan, pera po ng taong bayan, dapat po ang DSWD lamang ang mamigay niyan at hindi kayo ang dapat nagbibigay dyan. Kung yun ang inyong gusto, na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, bahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. Yan lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat. I'm sure po sa BICAM, pag-uusapan ho yan. At nakikita ko naman po na maganda po yung layunin ng proposal po ng ating Senado. Majority Leader. Maraming salamat, Mr. President. Unfortunate that we're not able to ratify this measure, but I'm sure we can hopefully ratify this when we get back after the Synergy break. Mr. President, just one last housekeeping. We'd like to
also elect the members of the Committee on Accounts, whose chairperson is Senator Ping Lacson. The majority has 7 members, the minority has 6 members. I move to elect the following members of the Committee on Accounts. On the part of the majority, Senator Pangilinan, Senator Lapid, Senator Aquino, Senator Erwin Tulfo, and we designate Senator Soto as the vice chairperson of the committee. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. We also have the 2 deputy majority leaders with us there, Senator J.V. Ejercito and Senator So recorded. Thank you, Mr. President. So, Mr. President, we are all ready to hear the address of the new Senate President of the Republic of the Philippines. Mr. President, we'd like to recognize the Senate President. Thank you, Majority Leader. Magandang gabi po sa lahat. Mga iginagalang kong kasamaan sa Senado, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, taos-pusong akong nagpapasalamat sa aking mga kapwa-senador sa tiwalang inyong ipinagkaloob. Tinatanggap ko ang tungkuling ito ng may buong kababaang loob at malinaw na pagkaunawa sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Humarap ako sa inyo bilang kapwa lingkod bayan. Handa akong makinig, makipagtulungan at ibuhos ang aking buong lakas upang gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala sa atin. Ang pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Higit sa lahat, ang tungkuling ito ay pananagutan sa Senado, sa ating saligang batas, at sa sambayanang Pilipino. Sapagkat ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao, kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Patid ng buong Senado ang panawagan ng mamayan, magtrabaho ang lehislatura, tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa, at unahin ang tunay at agarang pangangailangan ng ating mga kababayan. Naririnig namin kayo. Sa gitna ng mataas na presyo ng langis at bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao, banta ng Super El Nino at iba pang mahalagang usapin, iisa ang inaasahan ng taong bayan. Malasakit, aksyon at resulta. Kaya ngayong araw, nananawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayora man o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. As we take on the urgent work before us, let us reclaim our sense of purpose and move the Senate forward with discipline, fidelity to our mandate, and commitment to the Filipino people. Ang nais natin ay isang Senado para sa tao, isang Senado na bukas sa pakikipag-usap, isang Senado na nakatuon sa solusyon. Sa bawat Pilipino, ito ang aming pangako. Magtatrabaho ang buong Senado para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong tiwala. Sa abot ng aking makakaya, paglilingkuran ko ang institusyong ito at ang ating bayan ng may buong paggalang, sipag at katapatan. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Congratulations, Mr. President. And we're very happy and moved that we finally can go back to work. We thank our dear colleagues for their sacrifices all this time, of course. And I just like to personally put on record my deep appreciation to